Mirasol? Are you there? Pasok ka, hindi naman nakalakyan. Pagbukas ng pinto ay iniluwan nito ang bagong ligo na si Kevin. May dala-dala itong cold compress na hindi niya alam kung saan ito gagamitin iyon. Bakit? Put this on your... Tumikim muna ito at hindi alam kung saan titingin. Breast. Bakit? Di ba sabi mo masakit yung ano mo dahil sa ginawa ko kagabi? Maybe this can help to lessen the pain of your breast. Ayos lang ako, sir. Itutulog ko na lang siguro itong pananakit nito. Baka sakaling pag-isok ko, bumalik na ulit ito sa normal. Sorry. Bigla tuloy siyang na-guilty. Halata kasi na nagsisisi ito kahit wala naman dapat itong pagsisihan. Talaga bang masakit? Bumangon siya sa kama at sinenyasan niya ito na lumapit sa kanya. Paglapit nito, iniyakap niya ang bewang nito at alam niyang ikinagulat nito. Sorry. Paghingi nito ng tawad kaya mas lalo niya itong niyakap. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko yun. Paano pa kaya kapag sinabi niya na pilit nitong ipinapahawak sa kanyang pagkalalaki nito kagabi? Mas malala yun kung tutuusin at baka dumoble pa ang pagsisisi nito. Hayaan mo na yun. Isipin mo na lang na quits na tayo dahil nga nakita ko naman yung ano mo. Mali pa rin yung ginawa ko. Sincero nitong sabi na may kasamang inis. Lasing na lasing ba ako kagabi? Tumango siya habang yakap pa rin ang bewang nito. Nalalasing naman ako noon pero hindi naman ako nakakagawa ng mga bagay na alam kong mali. Hayaan mo na yun, sir. Wika niya. Siya nga pala, salamat po pala sa mga kabutihang ginawa niyo sa akin. Kapag nag-resign na po ako, babaunin ko po magagandang alaala na kasama ko kayo. Magre-resign ka na? Opo, pero hindi pa ngayon. Siguro next week o di kayo next month po. Sabi mo nga, hindi mo naman kailangan ng secretary, di ba? Kaya kahit umalis ako ngayon, hindi naman ako kawalan sa iyo at sa kumpanya niyo. Dahil ba to sa nangyari kagabi? Hindi. Huwag po kayo mag-alala dahil dadalawin ko kayo dito palagi kapag umalis na ako. Dadalan ko kayo ng mga produkto namin sa probinsya na alam ko ikatutuwa ninyo. Bumitaw na siya ng pagkakayakap dito. Matutulog lang ako sandali dahil puyat ako. Okay. Bumaba ka na roon para mag-almusal. Tapos matulog ka ulit kung gusto mo, total Sabado naman ngayon. Humikab siya ng sunod-sunod. Inaantok na talaga ako. Let's sleep then. Ha? Inaantok ka rin ba? Medyo makirot itong ulo ko. Salip ay sabi nito at nauna pang humiga kaysa sa kanya. Bakit hindi ka doon matulog sa kwarto mo? Kwarto ko rin naman to ah. Lahat ng kwarto dito sa bahay ko ay pag-aari ko kaya huwag kang madamot. Huwag kang malikot ha. Oo. Nakahiga ng patagilid si Kevin habang siya naman ay nakatihaya. At dahil nakatagilid ito, ay humiga na rin siya patagilid kaya ngayon ay para silang mga tanga na nakatitig sa bawat pagkurap ng mga mata nila. Akala ko ba matutulog ka? Tanong nito. Ikaw nga rin eh. Sabi mo matutulog ka pero mukhang hindi ka naman inaantok. Hindi nga. Tinatamad lang akong kumilos dahil masakit ang ulo ko kaya ako humiga. Matulog ka na, babantayan kita. Nox. Kahit hindi mo ko bantayan, walang mangyayari sa akin dahil malakas ang pandam ako. Kung sakaling may nakaambang panganib, parang gusto ko tuloy isipin ngayon na may gusto ko sa akin. May nalalaman ka pang babantayan kita, gayong wala naman ako sakit. Total, nandito ka na rin naman, bakit kaya hindi na lang tayo magyakapan? Yakap na merong mali siya? May mali siya pero hindi ganoon kalaki ba? At dahil ayaw nitong umusod sa tabi niya ay siya na mismo lumapit dito. Ipinatong niya ang hita niya sa bewang nito sa bayakap dito. Mamimiss kita kapag umalis na ako dito sa poder mo, sir. Ang ulo niya iniangat nito at pinaunan siya nito sa braso nito. The next thing she knew wasn't expected because Kevin hugged her too, like the way she did. Ang harot mo, ba't nangyayakap ka? Ako lang dapat ang mangyakap sa iyo parang walang mali siya. Bahala ka kung lalagyan mo to ng mali siya o hindi. Wika nito at halos isubsob siya nito sa dibdib nito. Sana man lang naligo ka bago ka matulog ulit. Ang bango ko tapos ikaw amoy ewan. Ang baho mo. Wala akong pake. Mas lalo pa siyang sumiksik sa leeg nito. Pumasok-pasok ka dito tapos magre-reklamo ka. Saan kayo pupunta? Tanong ni Kevin sa kanila ni Mateo. Nang matapos kasi sila magligpit ng mga naging kalat kahapon, napagpasyahan nila na kumain ng barbecue sa labasan. Isasama nga sana nila sina Genesis at Aaron kaya lang tumanggi ang dalawa dahil nga nakakatamad daw maglakad. Sa labasan lang, dude. Tugon ni Mateo. Maglalakad-lakad lang. Hapon na, ba't alos pa kayo?
Maglalakad-lakad nga. Nag-birthday ka lang, naging bingi ka na. Ba't kayong dalawa lang? Nasaan yung dalawa? Natutulog sa tent. Doon na yata titira ang mga gagong yun na hindi man lang kami tulungan na maglinis ng mga inutal na yun. Kahit kasi hinahatak-hatak ni Mateo ang paa ng dalawa, hindi talaga bumangon ng mga ito dahil kaya na raw nila iyon. Maglalakad-lakad lang ba talaga kayo? Ang totoo niyan, pupunta talaga kaming dalawa sa motel. Napanganga siya sa sinabi ni Mateo. Kaya kung sasama ka, hindi ka pwedeng sumama dahil makakastorbo ka lang sa amin doon. You do what? Nalapitan sila nito at tinampas ng tsinelas ang balikat ni Mateo ng pagkalakas-lakas. Motel? Ano ka, gago? Bawal ba? Tinatamad na tanong ni Mateo dito. Kung makahampas ka, kala mo lamok ang hinahampas mo ah. Sige pa, hampasin mo pa ako para hindi na talaga ako pumunta dito ulit sa susunod. Ikaw naman. Masama ang tingin sa kanya ni Kevin. Ba't sasama ka dyan para magmotel? Alam mo ba kung anong motel? Alam mo ba kung anong lugar yun? Alam niya yun, dahil sinabi ko kung ano yun. Singit ni Mateo, kaya sa pagkakataong ito ay ang ulo naman itong hinampas ni Kevin kaya napangawi siya. Aray ko naman. Hoy Alonzo, nababalo ka na naman ah. Sampalin kong itlog mo eh. Nang akmang hampasin ulit ni Kevin si Mateo, hinawakan na niya ang kamay nito. Kakain lang kami ng barbecue sa labasan para mawala yung pagod namin. Katatapos lang kasi namin maglinis at pagod na pagod kaya gusto namin kumain para kahit papaano yung mawala ang pagod namin. Marahan niyang paliwanag dito ah. Palipat-lipat ang tingin ni Mateo sa kanila ni Kevin dahil nga biglang umamo si Kevin nung pinaliwanagan niya ito. Ano to? Si Marisol ang pahinga mo? May nagpapakalma? Nawala lang ako ng ilang araw, may ganito na pala eksena. Ang landi mo, dude. Kaya, ang bilis mong makahanap ng bago. Psst, tara na. Huwag na kayong maingay na dalawa. Wika niya. Para kayong mga bata. Hinawakan niya pareho ang kamay ng mga ito para hindi na ito magtalo pero binaklas ni Kevin ang kamay niya nakahawak sa kamay ni Mateo at pagkatapos ay hinila siya nito palayo kay Mateo. At dahil makulit talaga sa Mateo, sinundan pa rin siya nito at inakbayan. Mirasol, takbo! Iwanan natin yung pangit na yan. Pilit itong kinukuha ang kamay niya pero hindi ito hinahayaan ni Kevin. O bakit? Boyfriend ka ba niya? Di kayo bagay dahil ang pangit mo, Alonzo. Yung mukha ni Mateo ay parang naghahamon ng away samantalang si Kevin ay lagi namang handang manakit. Di ka naman namin sinasama pero nandito ka. Kapag hindi ka tumigil nagago ka, ano gagawin mo? Papatayin mo ako? Kaya mo? May nalalaman ka bang pahawak-hawak ng kamay kay Mirasol? Akala mo talaga may karapatan? Sipain kong nguso mo dyan eh. Balong na talagang gagong to. Pabulong na sabi ni Kevin. Akala ko pagbalik nito matino na pero mas lalong lumala. Tingnan mo tsura, parang unggoy na malapit ng mamatay. Huwag niyo na pong batulan, sir. Siguro, dala ng pagod yan kahapon. Isipin niyo na lang po na malaking effort ng kaibigan niyo para lang masurpresa kayo. Siya po ang pagod na pagod dahil siya po ang inutusan ni Sir Aaron kahapon. Hindi naman lahat ng napapagod, ganyan ang nangyayari eh. Nakakatawa naman talaga kasi talaga ang mga ginagawa ni Mateo ngayon. Dinidilaan kasi nito si Kevin na animoy isa itong butiki. Di lang yun dahil sumusuntok-suntok din ito sa ere at pagkatapos ay maangas na titingin kay Kevin. Sinasabihan pa nito ang huli na pangit sabay iismiran. Noon pa man ay ganito na talaga ang dalawang ito pero kahit ganoon ay alam niyang mahal nito ang isa't isa bilang kaibigan. Sa pag-alis niya sa poder ni Kevin ay alam niyang mamimiss niya ang mga ganitong eksena. Pagdating nila sa labasan ay naging tahimik na ang dalawa. Dito tayo. Yaya niya sa dalawa. Balak niya kasi bumili ng 2 t-shirt para ibigay sa 2 kasama niya. Kaya niyaya niya ang mga ito sa tindahan ng mga damit. Miss, magkano to? Tanong niya sa tindera habang pinapasadahan ng tingin ang hawak niyang polo shirt. 250 po ate. Pwede bang 100 na lang? Tanong niya dahilan para mapatingin sa kanya sina Kevin at Mateo. Samantalang ang tindera ay saglit na natulala dahil agad ding nakabawi ito at tamad siyang kinausap. Ate, 200 po ang puhunan namin dyan. Kapag po ibinigay namin ng 100 sa iyo ay malulugi po kami. Wala nang tubo, abunado pa po kami kapag nagkataon. Gusto mo ba yan? Tanong ni Kevin. I can buy it for you. Nagpapalakas ka na naman. Sita ni Mateo kay Kevin. Hayaan mo si Marisol sa diskarte niya. Maya-maya pa si Mateo naman ang bumirada. Ate ganda, baka naman pwede na 50 yan. Jesus! Anas ni Kevin na halatang nahihiya na. Sobrang mura na yan, pero tinatawaran niyo pa.
Di ba kayo naaawa man lang? Ako na magbabayad basta manahimik na lang kayong dalawa. Huwag kang maingay. Masyado ka talagang bida-bida. Sinasayang mo ang effort namin ni Mirasol eh. Sumama-sama ka pa kasi. Sabi na nga ba, ganito ang mangyayari eh. Sir, ibibigay ko na lang po sa inyo kung tatawaran nyo lang ng 30 pesos. Basta po umalis na po kayo. Ang kukuripot nyo po sobra. Wika ng tendera sa kanilang dalawa ni Mateo. Ayos lang kahit malugi na po ako basta umalis na lang po kayo sa harapan ko. O pay for it. Kinuha ni Kevin ang dalawang damit na binili niya at inihampas iyon sa mukha ni Mateo. Nakakahiya ka. 250 ang presyo tapos tinawaran mo ng 50? Bakit mo babayaran? Libre na nga raw eh. Bigay na raw to sa atin kaya huwag mo na bayaran. Parang pinalalabas mo na kami ang masama tapos ikaw lang mabuti dito ah. Manahimik ka kung ayaw masampal sa mukha. Inabutan ni Kevin ng 500 ang tendera bago sila nito hinatak palabas. Nakakahiya kayong dalawa? Bakit nakakahiya? Hindi naman namin hiningi yun ah. Siya ang kusang nagbigay, dude. Katwiran ni Mateo. Tahimik lang siya nakikinig sa dalawa na nagtatalo na naman. Nakakagutom kang kausap, Alonzo. Ang pangit mo kasi. Nang may madaanan na naman silang tindahan ng mga damit ay namili si Mateo at halos hingin iyon. Kaya si Kevin na naman ang nagbayad. Salamat, dude. I love you. Let's go. Hinawakan ni Kevin ang pulsuhan niya, tinatak siya sa kabilang banda kung saan puro pagkain naman ang tinda. I'm hungry. Sir Mateo, tara na. Okay. I want to try that. Turo ni Mateo sa inihaw na pusit. Ikaw na bahala sa iba. Orderin mo kung anong gusto mo. Tinignan na to sa Mateo na nasa tabi nito. Samahan mo siya, hindi lagi ka naghihintay ng grasya. Ginitian ni Mateo si Kevin at pagkatapos ay hinalikan dito sa pisngi, kaya natawa siya. Ganoon din ang mga taong nakakakita sa ginawa nito. Laging hinahalikan ni Mateo si Kevin. May tao man o wala kaya lagi naiinis si Kevin. Tara na girl. Ayaw ni Mateo sa kanya. Gutom na ako kaya bumili na tayo ng food natin. Huwag niyo masyadong asarin si Sir Kevin dahil kawawa naman siya. Bihira na nga lang umiti tapos inaasar niyo pa po siya. Matagal na kaming ganyan, Mirasol. Sabi nito, ganyan talaga kami magmahalan ng mga iyan lalong-lalo na sa Kevin. Magagalitin talaga yan pero mabait yan. Kapag nalaman niya ang sekreto mo, sigurado magagalit yan sa'yo. Pero alam ko mapapatawad ka rin niya kalaunan. Alam kasi nito na hindi naman talaga siya mangkukulam dahil matagal na niyang inamin dito ang totoo na hindi niya masabi-sabi kay Kevin. Kapag naging kayo na, saka ka umamin para hindi siya magalit. Malabo namang mangyari yun eh. Sabay nilang nilingon si Kevin na nakatingin din pala sa kanila. Tingnan mo yung mga mata niya. Kulang na lang sugurin tayong dalawa eh. Natatawa nitong sabi. Pakipot lang yan pero may gusto na yan sa'yo. Gago yan eh. Gusto ko rin naman siya. Pag-amin niya, dahilan para mapatingin ito sa kanya, sabay ngiti. Tinapik-tapik pa nito ang ulo niya na para siyang bata. Kung ganoon, nasa tamang tao ka kaya maswerte ka. Secret lang natin to ha. Huwag mo muna sasabihin sa kanya. Tumango naman ito. Bagay kayo. Isang baliw at isang inutil. Sinamaan niya ito ng tingin dahil sa sinabi nito, dahilan para mapangiti ito. Joke lang. Bagay talaga kayo dahil maganda ka at gwapo naman sa Alonzo. Kinilig ka naman. Bagay naman talaga kami. Talagang ikaw na nagdesisyon na. Ang cute mo. Siguro kapag nagkaanak kayong dalawa, araw-araw kong hihiramin tapos sasaktan ko. Lalamugin ko lagi lalo na kapag kamukha ni Kevin na baliw. Yari ka kay Sir Kevin kapag ginawa mo yun sa anak niya. Namin. Talagang gusto mo ring anakan kanya eh, no? Alandi mo rin. Sino bang hindi magkakagusto kay Kevin? Kahit naman yata sino'y magugustuhan ng lalaki kahit masungit pa ito. Maalaga naman kasi ito. Lalo na nung sinabi niya na hinawak-hawakan nito ang dibdib niya kahit hindi naman. Maya't maya talaga siya nitong tinatanong kung ayos lang ba siya at panay din ang hingi nito ng tawad. She was falling hard for him, day by day. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Mateo kay Mirasol nang makita siya nito nakaupo sa mahabang kahoy na ginawa nila kanina. May gumugulo ba sa'yo? Nasaan si Kevin? Salip ay tanong niya. Tulog na ba? Nandun sa library, nagtatrabaho. Hinatiran ko nga ng kape tapos sinagawan pa ako. Siguro dahil sa ginawa natin kanina.
Nagalit kasi ang amo niya pag uwi nila kanina dahil sa ginawang pagtawad nila ni Mateo sa mga paninda sa labasan. Ang hindi alam ni Kevin ay binalikan nila ang tindera at binigyan nila ito ng 5,000, pandagdag sa puhunan nito at para humingi na rin ng pasensya. Gusto mo bang uminom tayong dalawa? May beer pa sa ref. Ano, gusto mo ba? Tumango siya. Isang bote lang para hindi tayo malasing. Sure. Tumayo ito at iniwanan siya sandali para kumuha ng beer sa ref ni Kevin. Kapag nandito kasi sina Mateo ay hindi nawawalan ng beer in can sa ref ni Kevin dahil laging bumibili ang mga magkakaibigan maliban kay Kevin. Here. Ba't ang dami mo naman yatang kinuha? Sabi ko isa lang eh. 6 na piraso kasi ang kinuha nito. Balak na naman siguro nitong magpakalasing. Sigurado kasi hihirit ka pa nang hihirit mamaya. Kaya dinamihan ko na para hindi ako pabalik-balik sa loob. Wala naman tayong pulutan. Anas niya. Tsak na masusuka ako dito. Anong wala? Inutusan ko sa baldas na ipagluto tayo ng pulutan, no? Alam ko naman na ngayon ka lang iinom kaya para hindi ka masuka, nagpaluto ako ng sisig sa kanya. Salamat. Bulalas niya habang nakangiti. No problem. Anyway, ano atin? May problema ka ba? Umiling siya ng ilang ulit. Wala naman. Lumabas lang ako dahil masarap ang hangin dito sa labas. Isa pa wala naman akong gagawin sa loob. Tumango ito. Kapag nakita ka na naman ni Kevin dito, iisipin na naman noon na may kinakausap kang kaluluwa. Ang talino ng gagong yun eh, pero hindi ko akalain na naniniwala yun sa mga ganoong bagay. Nagbukas ito ng beer at ibinigay nito yun sa kanya. Ingat ka lang sa kilos mo dahil baka malaman niya ang totoo mong katauhan. Isusumpa ka ng kaibigan ko, sigurado iyon. Ayaw pa naman niya ng sinungalin. Once na nalaman niya ang totoo, kahit hinawak-hawakan mo pang itlog niya ay makakalimutan niya lahat yun. Kakalimutan niya na minsan mong pinasaya ang buhay niya. Hindi ka rin bastos eh, no? Isa pa, hindi ko pa nakahawakan ng itlog niya. Ay, hindi pa ba? Mahina ka pala. Kung naging ako ikaw, malamang natikman ko na yan na paulit-ulit. Halata naman sa'yo eh. Tumawa muna ito bago tumungga ng beer na binuksan ito para sa sarili nito. Hindi naman, may taste din naman ako. Ang bilis mong maniwala eh, no? Sadali yan, ito na yung pinaluto mo. Wika ni Aaron na hindi man lang isinalan sa plato ang ipinaluto ni Mateo dahil nasa kawali pa ang sisig habang umuusok-usok pa ito. Wala bang plato sa loob, Valdez? Sana nagdala ka man lang ng 2 platito tapos 2 kutsara. Anong gusto mo? Kamayin namin yan? Pambihira ka naman, dude. Kukuha na. Ganyan. Para kang hindi chef sa asal mo eh. Kung hindi kaya ako kumuha. Kumuha ka na, chef. Salamat. Kaya inom mo lang kahapon tapos umiinom ka na naman ngayon? Puro alak lang yata ang nasa isip mo eh. Gusto mo ba isumbong kita kay Aliyah? Huwag naman. Last na rin naman na to eh. Kunti lang naman ang iinumin ko eh. Kaunti ba yan? 4 pang nasa harapan mo ah. Inilagay ni Mateo ang 4 na beer in can sa tapat niya. Kay Mirasol lahat yan, dude. Isa lang ang akin dito at ito yun. Turo nito sa hawak-hawak nitong beer. Alam mo naman na good boy ako, di ba? Walang ganyanan, dude. Walang sumbungan. Lasinggero. Inismira ni Aaron sa Mateo bago ito pumasok sa loob para ikuha sila ng platito at kutsara. Sino sa Aliyah? Usisa niya dahil halatang takot ang lalaking nasa tabi niya sa babaeng binanggit ni Aaron. Yung babaeng may galis. Ha? Ano? Yung babaeng may galis. Alipunga, an-an, tigdas at kung ano-ano pa. Kahit maraming sakit sa balat yun, mahal ko yun. Ha, talaga? Mahal mo? Matagal na. Talaga? Yeah. Iniisip mo ba na weird ako dahil minahal ko ang ganong klase ng babae? Hindi naman masyado. Naiintindihan kita dahil wala naman talagang pinipili ang puso kung sino ang dapat niyang mahalin. Meron pa mas malala sa kaso mo eh. Kapag dinala mo sa derma yung babaeng mahal mo, tapos na kaagad ang problema mo. Tama ka dyan. Oh, ayan na yung amo mong baliw. Sa bakol na naman ang itsura at mukhang handa na namang manakit. May hawak-hawak kasi itong bamboo stick na mukhang personal pa nitong ginawa. Mukhang mananakit na naman ang gagong yan. Walang imik na umupo si Kevin sa harapan nila ni Mateo pero masama ang tingin nito sa kanila. Ito na yung mga kailangan nyo. Ani Aaron sa kanila at umalis din agad matapos mailapag ang mga ipinapakuha ni Mateo. Oh, ba't ganyan ang tingin mo sa amin ni Mirasol? Malaki ang problema ni Mirasol kaya dinadamayan ko siya. Lihim siyang kinandatan ni Mateo para iparating dito na umayon lang siya sa lahat ng sasabihin nito.
Hindi na raw niya kayang dalhin ang lahat kaya niyaya niya ako uminom ngayon. Tumayo ka dyan. Utos ni Kevin sa kanya. Stop drinking dahil hindi kayang solusyonan yan ang kahit anong problema na meron ka ngayon. Tapusin lang namin to, sir. Tumayo ka na habang kalmado pa ako, Marisol. Sige na, sundin mo na yung future mister mo. Pabulong na wika ni Mateo at bahagya pang ginulo ang buhok niya. Tatawagan ko na lang sina Aaron para may kasama kong uminom. Sige, next time na lang ulit. Pagdating nila sa kwarto niya ay sumandal si Kevin sa hamba ng pintuan habang siya naman ay nakaupo sa ibabaw ng kama. Anong problema? Bakit umiinom ka? Bakit hindi mo masabi sa akin ang problema mo samantalang kay Santalia nasasabi mo ang lahat? Wala po akong problema, sir. Wala naman kasi talaga siyang problema. Naisipan ko lang pong uminom dahil hindi pa po ako nakakatikim ng alak talaga. Yun lang ba talaga ang dahilan? Tumango siya. Wala nang iba? Wala na po talaga. Okay, matulog ka na. Huwag ka nang babalik sa ibaba dahil baka malasing ka. Kahit nandoon ako sa library ay makikita ko kung lalabas ka o hindi kaya umayos ka. Isa lang naman ang iinumin ko eh. Wala kang tiwala, pwede ka umupo sa tabi ko hanggang sa matapos ako. Matulog ka na. Wika nito at tinalikuran na siya. Bago pa man ito maisara ang pinto ay naiharang niya ang kamay niya kaya naipit siya. Alam niya kasi na ilalaki ito ni Kevin mula sa labas. Shit, ano bang ginawa mo? Ang sakit. Daing niya. Bakit mo ba kasi sinara? Dahil gusto ko matulog ka na. Goodness, patingin nga. Tinignan nito ang kamay niya at namumula na iyon ngayon. May kasalanan ka kaya payagan mo akong uminom sa labas. Kapag hindi mo ako pinayagan, hindi kita mapapatawad. Do you think I'm scared? Hindi kita kakausapin habang buhay. So what? Bitiwan mo na yung kamay ko dahil matutulog na ako. Matabang niyang tugon at pabalyang inagaw ang kamay niya mula dito saka siya humiga. Lumabas ka na. Nang sinabi niya na lumabas ito, sununod naman siya agad nito dahil narinig niya ang pagsara ng pinto. Maya-maya pa narinig niya ang pagbukas-sara ng pinto kaya napatingin siya doon. Pumasok si Kevin na may dala-dalang mga beer in can at malalaking chichirya. May sisig din pala itong dala. Marahil ay hiningi nito yun kay Mateo. Sa kilikili nito ay nakaipit naman ang laptop nito. Here. Bakit nagdala ka niyan? Eh diba, gusto mong uminom? Isa lang naman ang gusto ko pero ang dami mong dinala. Sasamahan kitang uminom habang nagtatrabaho ako. Binigyan siya nito ng isang beer at ang iba ipinatong muna nito sa bedside table saka ito umupo sa kama at binuksan ang laptop nito. Kahit malasing ka dito, walang problema dahil walang mangyayari sa'yo masama dito. Lalo na kapag akong kasama mo dahil hindi naman ako manyakas katulad mo. Seryoso nitong sabi habang nakatingin sa laptop nito. Salamat ha? Salamat. Sarkastiko niyan sa Ada. Hindi ko naman sana ito gagawin kung hindi ka lang naipit eh. Patingin nga ulit ang kamay mo. Masakit ba? Medyo. Kaya mo bang pagalangin mag-isa yan o kailangan ko pang gamutin? Kaya ko itong pagalangin mag-isa. Huwag ka na mag-guilty. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ang paniniwala na kayang pagalingin ng mga mangkukulam ang mga sarili nila. Maya-maya lang magaling na to. Mabuti naman. Pwedeng makahiram ng cellphone mo? Bakit? Takang tanong nito. Anong gagawin mo sa cellphone ko? Manonood ako ng movie habang umiinom. Ayoko kasi buksan yung TV dahil baka maingayan ka lang. Kunin mo dito sa short ko. Okay. Ipinasok niya ang kamay niya sa bulsa ng short na suot nito. Ang lalim naman ng bulsa mo. Dahan-dahan dahil baka ibang mahawakan mo. Mabilis niyang inalis sa mga kamay niya dahil may trauma na siya sa pagkalalaki nito. Ikaw na lang kumuha. Nagtatrabaho ako kaya ikaw nang kumuha. Nagtitipa kasi ito sa laptop nito ngayon. Pwede naman na kunin ito sandali. Tukutin mo muna saglit. Nakita mo na naman yan, di ba? Ano pa bang ikinatatakot mo? Nagbago ng isip ko, hindi na pala ako manonood. Tinaasan siya nito ng kilay. Kunwari ka pa. Kilala kitang manyakas kaya tigil-tigilan mo ko. Kapag minanya kita, ewan ko na lang talaga. Ultimo itlog may mamumula talaga yan. See? Di lumabas din ang totoo. Kaya ayaw kitang uminom sa labas kasama si Santillan dahil baka manyakin mo siya kapag nalasing ka na. Ako kasi, kaya kitang i-handle ko sakaling manyakin mo ko. Papayagan naman sana kitang uminom kung hindi ka manyakis. Kaya lang kilala kitang manyakis kaya hindi ka pwedeng uminom na may ibang taong kasama maliban sa akin. Mahabang sabi nito.
Oo naman, kailan ba kita minanyak? Araw-araw, di ba? Araw-araw mo ko minamanyak ah. Huwag mo sabihin na hindi mo alam na wala ka natatandaan. Yakap lang naman yun ah. Kamanya ka na ba sa'yo ang yakap? Ilang beses mo na rin ako sinalipan, di ba? Ayos lang na ako lang ang manyakin mo. Huwag lang yung mga kaibigan ko dahil ako, kaya kong umintindi pero sila, hindi ko alam. Kumuha siya ng chichirya at sinubuan niya ito ng marami para tumigil ito sa kakadaldal. Ang dami mong alam. Hindi ako sex addict para gawin yun sa'yo, no? Pinainom niya rin ito ng beer na iniinom niya. Uminom ka ng uminom para malasing ka kaagad. Nang sa ganoon ay madali na lang sa akin na manyakin ka. Manyak pala eh. Eh di mamanyakin na lang talaga niya ito para maging totoo na lang ay binibintang nito sa kanya. Di pa nga ako lasing pero may bala ka na. Ganoon talaga. Ang mga taong manyakas ay walang pinipiling lugar at oras kaya huwag ka na mabigla. Tinukot nito ang cellphone nito at mabilis iyon na ibinigay sa kanya. Doon ko na lang sa library tatapusin itong ginagawa ko. Maraming movies dyan sa cellphone ko kaya manood ka lang ng manood. Bukas ko na kukunin sa'yo. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis dito. Hinawakan niya ang garter ng suot nitong short. Walang aalis sa kwartong ito hanggat sa malasing tayong dalawa. Gets mo? Iihi lang ako, Mirasol. May banyo naman dito ah. Hindi ako sanay umihi sa ibang banyo. Doon lang ako sanay sa banyo na nasa loob ng kwarto ko. Tigilan mo ako. Inakbayan niya ito ng mahigpit. Hindi naman siguro masamang gawin natin ang sinasabi mo, hindi ba? Sa totoo lang, gusto ko ma-experience kung anong pakiramdam na makarating sa langit. Marami na raw kasi ang nakarating sa langit kahit buhay pa eh. Hindi maganda roon, Mirasol. Ganda utal nitong sabi. Minsan ko nang naranasan na makarating doon pero hindi maganda. Hindi talaga. Sir Kevin, aalis ulit ako mamaya kaya ngayon pa lang magpapaalam na ako. Paalam ni Mirasol sa kanya pagkagising niya. Saan ka pupunta? Takang tanong niya. May bibilhin lang po ako. Paalam nito kaya nag-uumpisa na siya magduda. Paliligo lang po ako tapos aalis na po ako. Araw-araw kasi umaalis ito at sinasabing may bibilihin pero wala naman itong dala sa tuwing umuwi ito. Ingat ka. Bili niya. Salamat po, sir. Sa mga araw na nagdaan ay hindi na ito ganoong kasigla at bihira na lang din itong mangulit sa kanya. Ingat din po kayo dito. Nagluto na po ako dyan. Kumain na lang po kayo kapag nagutom kayo. May problema ba? May sakit bang isa sa mga kapatid mo? Nasa ospital ba? Sunod-sunod niyang tanong dahil iba talaga nakikita niyang lungkot sa mga mata nito. Animoy may malala itong pinagdadaanan na ayaw nitong sabihin kanino man. Malungkot itong umiling. Wala po. Kung wala kang problema, anong iniisip mo ngayon? Ba't ganyan na itsura mo? Wala po talaga, sir. May bibili lang po talaga ako kaya aalis ako. Anito, gusto mo bang mamasyal ngayon at kumain sa labas? Don't worry, it's on me. Saan po tayo pupunta kung sakali? Sa beach? Talaga? Biglang lumiwanag ang mukha nito. Pupunta tayo sa beach? Oo, sana. Ikaw, gusto mo ba? Next week na lang po siguro, sir. May inilalakad din po talaga kasi ako ngayon eh. Gusto mo bang ihatid kita sa pupuntahan mo? Tanong niya. Naku, huwag na po, sir. Mariin itong tanggi kaya alam niyang may itinatago ito sa kanya at yun ang kailangan niyang alamin. Sige, ingat ka na lang. Salamat po, sir. Paglabas ni Mirasol sa kwarto niya ay naligo na din siya dahil balak niyang sundan ng babae. Nararamdaman niya kasi na may itinatago ito sa kanya. Ang mga ikinikilos kasi nito sa mga nakalipas na araw ay hindi na normal sa kanya dahil sa ilang buwan nilang pagsasama ay kilala na niya ugali pati ang kilos nito. Pagkatapos niyang maligo ay mabilis siya nagbihi sabay ko sa laptop niya para makita niya kung nakaalis na ito dahil konektado sa laptop niya ang CCTV sa loob at labas ng bahay niya. Nang makita niya sa monitor na lumabas na ito ng bahay niya ay naghanda na din siya. Hindi niya dadalhin ang sakyan niya dahil siguradong mahalata siya nito. Naglakad ito patungo sa labasan kaya yun din ang ginawa niya. Pagdating doon ay sumakay ito sa taxi kaya ganun din ang ginawa niya. Kuya, sundan niyo lang po yung taxi. Pagbibigay niya ng instruction sa driver ng taxi na sinasakyan niya. Huwag niyo pong masyado lapitan para hindi tayo mahalata. Sige po, sir. Salamat. Makalipas ang ilang oras ay uminto ang taxi na sinasakyan ni Mirasol sa isang malaking bahay sa Quezon City. Kuya, dito na lang po ako. Anya sabay abot ng bayad dito.
Bago siya bumaba sa taxi, sinuot niya muna ang wig niya para walang makakilala sa kanya. Ang suot niya ay pinatungan niya rin ang damit pang matanda at may back up pa na tungkod para maging perpekto ang lahat. Alam niya nagtataka ang driver ng taxi pero wala na siyang oras para magpaliwanag pa rito. Kahit mangkukulam si Mirasol ay malabong makilala siya nito sa suot at itsura niya ngayon. Sa gate pa lang ay sinalubong na si Mirasol na isang binata na sa tansya niya ay kaedad niya lang. Nagngitian ang dalawa at pagkatapos ay nagyakapan na mahigpit kaya tumaas ang kilay niya. May bibilhin pala ha? Sa Antipolo sila nakatira tapos nakarating ito dito sa Quezon City. Kaunti na lang bahay na nina Valdez at Santillan eh. Nang pumasok na ang dalawa ay saka siya nagtungo sa gate. Base sa nakikita niya ngayon ay mukhang mayroong nagdidiwang ng kaarawan sa loob ng malaking bahay. Ano po yun, tatay? He disguises himself like an old man, kaya hindi na siya nagtaka nang tawagin siyang tatay ng gwardya na nakatoka ngayon para magbantay sa gate. May kailangan po ba kayo? Iho, pwede ba akong humingi ng isang basong tubig? Uhaw na kasi talaga ako eh. Sinamahan niya pa ng panginginig ang boss niya para magmukhang totoo ang lahat. Gusto niyo po bang kumaan sa loob? Mabait po ang mga amo ko kaya siguradong ayos lang po sa kanila kapag pumasok kayo sa loob. Nagawa na nila ito ni Santillan noon kaya hindi na mahirap para sa kanya ang magpanggap bilang isang senior citizen. Naku, hindi na. Nauuhulan talaga ako, iho. Tanggin niya kunwari dahil kapag pumayag siya, agad ay siguradong pagdududahan siya nito. Isang baso lang na tubig tapos uwi na ako. Malayo pa kasambahay ko kaya gusto ko makainom. Kahit isang baso man lang. Huwag na po kayong mahiya, tay. Marami pong handa kaya hindi po kawalan sa kanila kung kakain po kayo na marami ngayon. Naku, iho. Ayos lang ako, wag na. Sige na po, tay. Ayos lang po yan. Wag na po kayong mahiya. Salamat, iho. Saan niya at bagyang hinaplo sa likod nito? Maraming salamat. Inalalayan siya nito makapasok sa loob ng malaking bahay. Nakatalikod si Mirasol sa kanya kaya hindi nito nakita ang pagpasok niya. Sinadya niya na umupo sa bandang likuran nito para marinig niya ang mga sasabihin nito sa kausap nito. Malakas ang kutob niya na may malaking bagay itong tinatago sa kanya, lalo na sa nakikita niya ngayon. Kumusta, Mirasol? Kumusta ang trabaho mo ngayon? Tanong ng lalaki na kayakapan na Mirasol kani-kanina lang. I miss you so bad. Kailan ka ba uuwi sa atin? Hindi ko pa alam, Jordan. May mga tinatapos pa kasi ako kaya hindi ako makaalis sa trabaho ko ngayon. Tugon ni Mirasol dito. Miss na miss ko na kayo. We miss you too, Mirasol. Alam mo, hindi namin maintindihan kung bakit kailangan mo pang pumunta dito sa Maynila para lang magtrabaho. Kayong mabubuhay ka naman kahit hindi ka magtrabaho. Dahil sa narinig niya ay nadagdagan ang pagdududa niya sa secretary niya. Saglit niyang inalis ang atensyon sa dalawa na magsalita ang gwardya sa tabi niya. Tatay, kain na po kayo. Ikinuha siya ng guard ng pagkain at inumin. Enjoy your meal po. Tawagin niyo na lang po ako kapag may kailangan po kayo, ha? Enjoy po. Salamat, iho. Naway pagpalain ka araw-araw. Salamat sa iyo.